Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng 40 araw na paghanda. Ang ating pong punong tagapagdiwang sa misa ngayon ay si Reverend Father Francis Balmaceda, OSA. Ating simulan ng pagdiriwang sa unang linggo ng Kwaresma. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo bilang isang bayan na higit na pagnilayan ang misteryo ng Pasko ni Kristo, ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay, at ang kanyang muling pagkabuhay. Sa misang ito, dumulog tayo sa ating mahabaging Ama upang maging matibay natin siyang tanggulan sa harap ng bawat tukso't pangamba. Patuloy nawa niya tayong ingatan at patnubayan upang makapamuhay tayong banal at naayon sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang, nagpaghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Nilikha at pinagpala ng Diyos ang tao. Ngunit sa pagsuway ng tao sa kalooban ng kanyang tapaglikha, napahiwalay siya sa kanya. Dahil dito, naranasan ng tao ang kaguluhan at kawalang pag-asa na sinagisag ng kanyang pagkahubad. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni, at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking
karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasisip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghari. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Inihahambing ni San Pablo ang pagsuway ni Adan sa pagsunod ni Jesus. Ang biyaya ng pagliligtas na hatid ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay higit na makapangyarihan kaysa kasalanan na umalipin sa sanglilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami
ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinhabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin
ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala rin siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa unang linggo ng Kwaresma, sa 40 araw na paghahanda para sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Patiin po natin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga. Mga kapatid, last Wednesday po, ating tinanggap ang krus na kung saan tanda ng ating pakikisama, pakikihalubilo sa ating Panginoong Diyos ngayong panahon ng Kwaresma. Sinisimulan natin o ating sinimulan ang panahon ng Kwaresma sa pamamagitan ng pagkukrus ng alabok sa ating mga noo, na kung saan 40 araw nating sasamahan ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagsasakripisyo, sa kanyang pagtahak sa landas na patungo sa ikabubunyi ng Diyos. Walang iba kung hindi ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay sa krus, at ang kanyang muling pagkabuhay. At ngayong unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, ngayong unang linggo ng Kwaresma, sa ating binasang Ebanghelyo, ang ating Panginoong Diyos ay tinukso, o dumating sa araw ng panunukso ng diablo. Subalit bago siya tuksoin, ang ating Panginoong Hesukristo ay nakapaghanda na. Sabi rito, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, bago siya tinukso ng diablo, ng demonyo, ang ating Panginoong Hesukristo ay nakapag-ready na. At kung ating titingnan ang kanyang ang panunukso sa kanya ng diablo, ni isa, sa 3 panunukso ng diablo ay hindi nagtagumpay si Satanas. Dahil siya ay nakapaghanda. 40 araw at 40 gabing nag-ayuno. At mga kapatid, ngayon pong panahon ng Kwaresma, sasamahan natin ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang 40 araw at 40 gabing paghahanda. Paghahanda sa kanyang nalalapit na pagbubunyi sa kanyang muling pagkabuhay. Sa ating binasang Ebanghelyo, siya ay tinukso ng diablo makatatlong ulit, makatatlong beses. Balikan po natin. Sabi rito, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagutom. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito.
Alam ng diablo na ang ating Panginoong Jesucristo bilang totoong tao ay nagugutom. Alam ng diablo ang kahinaan ng tao. Subalit dito sa ating binasang ebanghelyo, anong sagot sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At tayong lahat ay pinapaalalahanan ng ating Panginoong Diyos na sa tuwing tayo ay magsisimba, sa tuwing tayo ay a-attend ng Eucharistia, ating tinatanggap ang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng tinapay at alak na ating kinokonsagra sa loob ng misa. Ang tinapay na nagmumula sa Diyos, ang tinapay na ibinabahagi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pagkaing makalangit na ito ang nagsosustain sa atin upang tayo ay maging malakas at patuloy na maging mas malapit sa ating Panginoong Diyos. Tinatanggap natin ang pagkaing makalangit, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos sa loob ng misa. Binabasa natin paulit-ulit ang mga kasulatan, ang ebanghelyo na kung saan patungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, patungkol sa buhay ng Diyos. At sa bawat pakikinig natin sa ating mga binabasang kasulatan, mga salita ng Diyos at ebanghelyo, nawa ay hindi lamang ito mapunta sa ating tenga at lumabas sa kabila, bagkus manatili sa ating mga puso, upang ito'y ating maibahagi at upang ito'y ating maisabuhay araw-araw. Yan po ang nais ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay nagugutom physically, tayo binubusog ng Diyos spiritually. Sapagkat sa tuwing tayo ay a-attend ng banal na misa, ang Diyos ang ating nakakasalamuha, ang Diyos ang ating nakakapiling, ang Diyos ang namamagitan sa atin, at ang Diyos ang bumubusog sa ating uhaw na damdamin at kalooban. Ikalawa, pagkatapos dito'y dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. Sabi ng diablo, kung ikaw anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Matalino ang diablo, gumamit pa ng kasulatan, Bible verse. Sabi dito, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato. Mga kapatid, alam mo ng diablo ang kahinaan ng tao. Gumamit pa siya ng kasulatan, Bible verse. Sumagot sa Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. Mga kapatid, tayo mga tao, sad to say, minsan sinusubok natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Sa araw-araw natin ginagawa, minsan sinusubok natin kung meron ba talagang Diyos. Mga kapatid, malinaw na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. Tulad po ng demonyo, alam ng demonyo ang kahinaan ng tao. Alam niyang nasa kaibuturan ng ating mga kalooban. Kaya alam niya kung paano tayo aatakihin. Alam ng demonyo kung paano tayo aatakihin sa ating mga kahinaan. Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, sa ating pagsasakripisyo at pag-aalay ng ating sakripisyo na ginagawa sa ating Panginoong Diyos, patuloy tayong manalangin. Patuloy tayong manalangin na iadya tayo sa lahat ng mga masama, sa lahat ng mga pang-aakit
ng demonyo sa ating buhay. At dito sa ating binasang ebanghelyo, maging ang Panginoong Hesukristo ay inakit ng demonyo. Magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Mga kapatid, sa buhay natin, again, sinusubok din natin ang Diyos. Marami tayong mga panalangin na kung saan minsan, sad to say, sinasabi natin, may Diyos pa ba? Kung mayroong Diyos, bigyan mo ako ng milagro, bigyan mo ako ng extraordinary sign, ganun. Ganun tayo mga tao. Subalit sabi ko nga, ang Diyos sa araw-araw tayong ginagawa ay presente. Sa bawat detalye ng ating buhay, ang Diyos ay naririto. Ginagabayan tayo. No need na subukin natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay, sapagkat ang Diyos ay mayroong mga instrumento na ibinibigay sa ating buhay na umaalalay sa atin, na gumagabay sa atin araw-araw. At ang pangatlo, sabi rito, pagkatapos dinala rin siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at pinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. At hindi lang yun, ang mga kayamanan ng mga ito. At ano ang sabi ng diablo? Ibibigay ko sa iyo lahat ng ito kung magpatira pa ka at sasamba sa akin. Mga kapatid, kapangyarihan at kayamanan, yan ang offer ng diablo sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit sabi ng Panginoong Hesukristo, tama na, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang paglilingkuran. Mga kapatid, sa buhay natin, naaakit tayo ng kayamanan, ng kapangyarihan sa buhay natin. Minsan, dahil sa mga kapangyarihan at kayamanan ng ating natatamo sa mundong ito, nasisilaw tayo, nakakalimutan natin na ang tunay na kayamanan ay hindi ang material na kayamanan sa mundong ito, bagkus ang kayamanan na makapiling natin ang Diyos, ang kayamanan na makasalamuhan natin ang Diyos sa ating buhay. At yan po ang tunay na kayamanan, kayamanan na kung saan hindi mapapalitan ng anumang material na bagay o kayamanan ng mundo. Ang kayamanan na kung saan hindi lilipas, hindi kukupas. Tulad ng mga salita ng Diyos sa ating binasang ebanghelyo. Ang Diyos ay hindi lilipas, hindi kukupas. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng gabay at biyaya araw-araw. At tulad ng ating Panginoong Hesukristo, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay maghanda. Maghanda tayo sa mga tukso ng diablo, sa mga panunukso sa atin ng diablo, upang tayong lahat ay ready. Ready tayo na harapin ang anumang pagsubok na ibibigay sa atin, anumang panunukso na ibibigay sa atin ng diablo sa ating araw-araw na ginagawa. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbubula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatuwid,
Hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Ang ating tugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng nasa pamahalaan na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso na magsisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad din sa mga nakasakit sa amin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng social workers at silang lahat ng nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Kupkupin mo ang mga yumao naming mga mahal sa buhay sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga hinaing ng ating pamayanan, at ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo kami sa iyong salita upang tulad niya, kami rin maging tinapay ng buhay sa aming sama-samang paglalakbay, pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen.
Man, manalangin kayo mga kapatid upang abagan ng kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, gawin mo kaming maging matapat, marapat maghain sa pagdiriwang namin, ngayon sa pagsimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sa kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nag-isiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin ng banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga paming simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa, at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa titing ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo na Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Narito po ang kordero ng Diyos sa Jesucristo. Ito nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Mapalad ang magniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga nag-alay sa misang ito sa pangunguna ni Mr. and Mrs. Fernando Macahis. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Opus Sancti Petri, St. Peter the Apostle. Ang ating second collection sa unang linggo ng Kwaresma ay para sa Opus Sancti Petri, Society of St. Peter the Apostle. Ang malilikom na pondo ay para suportahan ang mga simbahan sa mga mission territories sa Africa, Asia, and Oceania. Ang anumang halaga na inyong maitutulong ay ipangtutustos sa paghuhubog ng mga lokal na pari sa mga lugar na ito na nakakaunawa sa wika, kultura at pangangailangan ng sarili nilang mamamayan. Muli, maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat na naglingkod sa misa, sa ating choir, maraming salamat po. Sa ating commentator, maraming salamat. Sa mga lectors and psalmists, sa mga MBG, sa mga lay ministers, sa mga sakristan, sa mga youth, no? Maraming salamat po. Sa mga greeters and collectors, maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama namin mapagpala, ipagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malayang makapaglingkod sa iyo at mamalaging nasa pagkupkup mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayo sa pagmamahal at awa ng Diyos. Salamat sa Diyos.